Commissioner Paul McNutt, General Manuel Rojas, President-elect of the Philippines, arrives for a visit with President Truman. On July 4th of this year, the Philippines Commonwealth will attain its independence. General Rojas speaks to the people of the United States. Sa panahon ng Ikatlong Republika mula 1946 hanggang 1965, nagkaroon ng mga makabuluhang hakbang sa reformang agraryo na naglalayong matugunan ang mga suliranin ng mga magsasaka at mapabuti ang kanilang kalagayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Manuel Rojas, ang Republic Act No. 34 ay nagtakda ng bagong 70-30 na bahagi sa pagitan ng tenant at landlord na nagbigay ng mas malaking bahagi sa mga nagbabayad ng gastos sa pagtatanim at pag-aani. Kasunod nito, sa administrasyong ni Elpidio Quirino, ipinasa ang Executive Order No. 355 na nagtatag ng Land Settlement Development Corporation or LASEDESCO upang mas mapabuti ang mga serbisyo sa mga magsasaka. Sa pamumuno ni Ramon Magsaysay, naipasa ang mga batas gaya ng Republic Act No. 1166 na lumikha ng mga National Resettlement and Rehabilitation Administration or mas kilalang bilang NARA upang tulungan ang mga rebeldeng bumalik sa payapang buhay at ang Agricultural Tenancy Act na nagbigay ng seguridad ng tenure sa mga tenant. Sa ilalim ni Diosdado Macapagal, ang Agricultural Land Reform Code ay nagtatag ng makabago at sistematikong paraan upang ipatupad ang mga reforma, kasama na ang pag-alis ng shared tenancy at ang pagbibigay ng mga karapatan ng preemption at redemption sa mga magsasaka. Ang mga batas at programang ito ay naglalayong itaguyod ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa lupa. Ngunit ang tunay na hustisya sa reformang agraryo ay tila patuloy na hinahanap. Ang mga alaala ng pakikibaka ng mga magsasaka at ang kanilang pangarap para sa isang mas maliwanag na bukas ay hindi mawawala. At ang kanilang laban para sa karapatan sa lupa ay mananatiling bahagi ng ating kasaysayan at pagkatao. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Noong 1972, nagbago ang takbo ng kasaysayan ng Pilipinas nang idineklara ni President Ferdinand Marcos ang batas militar noong 1972. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ipinahayag ang Presidential Decree No. 27 na nagbibigay ng pag-asa sa mga magsasaka. Ang batas na ito ay nagtakda na ang mga nagbubungkal ng lupa sa palayan at taniman ng mais ay magiging mga amortizing owner ng lupang sinasaka nila na nag-aalis ng leasehold sa mga tenanted rice at corn lands. Sa tulong ng Republic Act No. 6389 na nagtatag ng Code of Agrarian Reform at Department of Agrarian Reform at ng Presidential Decree No. 2 na naglagay sa buong bansa sa ilalim ng programang reformang agraryo, tila nagkaroon ng hakbang patungo sa makatarungang reforma sa lupa. Ngayon naman ay makasama natin ngayon sina Ms. Marta, Mr. Luis at Mr. Ronaldo sa ating panayam para sa kanilang karagdagang karanasan nung panahon ng Batas Militar at Ika-4 na Republika. Ms. Marta, anong iyong mga nais ibahagi para maparinggan ka ng mga nanonood ngayon sa atin? Noong una, Miss Cara, akala ko ipag-asa na ito para sa aming mga nagbubungkal ng lupa. Ngunit nang malaman namin na para lamang ito sa mga may palayan at taniman ng mais, parang nawala ang pag-asa namin. Nakakalungkot ang iyong mga binahagi. Ikaw naman po, Mr. Luis, ano yung mga nais na suhestyon sa mga magsasaka? Miss Cara, sana magkaroon ng tunay na reforma. Dapat bigyan ng boses sa mga magsasaka tungkol sa mga desisyong ipinapataw sa amin. Dapat magkaroon ng mga hakbang na talagang makakabuti para sa mga magsasaka. Okay. Salamat po, Mr. Luis. Ngayon naman si Mr. Ronaldo, anong yung mga nais sabihin? Marami pa rin sa amin ang mga walang titulo ng lupa. Sa kabila ng mga pangako, marami pa rin mga lupain na napanatili ng mga asyendero. Patuloy ang aming laban, ngunit parang walang nakikinig. Ngayon naman ay may makikinig na sa inyo dahil sa mga sinabi nyo sa ating telebisyon.
Ngunit sa kabila ng magandang layunin ng batas militar, marami pa rin ang pagdududa sa tunay na epekto ng Presidential Decree No. 27. Bagamat ang mga benepisyaryo ay nakakuha ng 3 ektaryang irrigated land at 5 ektaryang non-irrigated, ang saklaw ng reforma ay limitado lamang sa mga taniman ng bigas at mais, habang ang iba pang mga lupain ay natiling kontrolado ng mga asindero. Ang mga magsasaka, bagamat umaasa, ay patuloy na nagtatanong, totoo bang makakamit ang mga kanilang mga karapatan sa kabila ng mga limitasyon ng Presidential Decree No. 27 at iba pang mga liham ng instruksyon nagpapakilala ng mga kondisyon para sa mga landowner? Ang kanilang laban para sa lupa ay hindi natatapos at ang kanilang boses ay patuloy na umaabot sa mga pinuno ng bansa. Sa paglipas ng panahon, ang mga Pilipino ay patuloy na naghahangad ng pagbabago at kaunlaran, lalo na sa sektor ng agrikultura. Noong 1986, naganap ang isang makasaysayang kaganapan, ang People Power Revolution. Sa gitna ng kaguluhan at pag-asa, muling bumangon ang boses ng mga magsasaka na umaasam ng makatarungang pamamahagi ng lupa. Sa ilalim ng bagong pamahalaan ni Corazon Aquino, isang bagong simula ang umusbong para sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng Proclamation No. 131 at ang pagbuo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o mas kilala bilang CARF na nakapaloob sa 1987 Constitution, nagkaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na makamit ang kanilang mga pangarap. Ang mga batas tulad ng Republic Act No. 6657 na nagtatag ng Comprehensive Agrarian Reform Law ay nagbigay ng mekanismo para sa maayos na implementasyon ng reforma. Binibigyang diin ang papel ng Department of Agrarian Reform o DAR sa pagkasakatuparan nito. Ngayon, kasama natin ang mga tumanggap ng CARF noong panahon ni Corazon Aquino. Ano naman po yung mga nangyari simula nung nakatanggap kayo ng lupa sa CARF? Ngayon, alam ko na ang aking mga anak ay may magandang kinabukasan. May pagkakataon silang magkaroon ng mas magandang buhay. Nais namin pagpatuloy ang pagsasaka at palaguin pa ang aming mga ani. Kayo naman po, ano po yung mga nais nyong sabihin o mensahe nyo po sa mga magsasakang nangangarap ng kanilang bagong lupa? Para po sa akin, huwag mawala ng pag-asa. Tunay ng pakikibaka ng lupa ay mahirap na gawain. Ngunit naniniwala pa na may liwanag sa dulo ng baghari. Makakamit natin ang ating pangarap sa pagtutulungan at pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng mga hakbang patungo sa mas makatarungang pamamahagi ng lupa, patuloy na hinaharap ng mga magsasaka ang mga hamon sa ilalim ng CARF. Ang mga Executive Order No. 405, 406 at 407 ay nagtakda ng mas pangunahing layunin para sa pagpapabilis ng implementasyon ng reforma. Ngunit ang mga tanong tungkol sa tunay na benepisyo at epekto ng mga batas na ito ay nananatiling sagot. Sa ganitong konteksto, ang laban para sa reforma ay hindi natatapos. Ang mga pag-asa ng mga magsasaka ay umaabot sa mga leader ng bansa, habang patuloy nilang pinapanday ang kanilang landas patungo sa tunay na kaunlaran at dignidad sa lupa na kanilang sinasaka. Pagtatapos ng ating paglalakbay, naway magsilbing paalala sa ating na kwentong ito na ang kasaysayan ng lupang sinasaka ay kasaysayan din ng ating bansa. Isang laban para sa karapatan, dignidad at pagkakapantay-pantay. Mula sa mga alipin hanggang sa mga magsasakang ngayon ay nagmamay-ari ng lupa, ang ating laban ay hindi pa tapos. Ngunit, sa bawat takbang, unti-unting lumalapit ang ating pangarap. Isang bayang pantay-pantay kung saan ang lupa ay pag-aari ng nagtatanim. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, nananatiling buhay ang pag-asa ng puso ng bawat Pilipino. Ngayong makabagong panahon, marapat lamang na pahalagahan ang mga magsasaka, ang mga bayani ng ating lupain. Dapat nating tiyakin na sila ang may sapat na suporta at proteksyon. Dahil ang kanilang pag-unlad ay kaakibat ng ating pag-unlad
bilang isang bansa. At ito ang kwento ng mga lupang hinirang.